Ilang taon na si Tristan ay? 16 na po yan. Ay, ganyan yung height niya? 16? Opo. Kasya nga po ang pang baby na damit. Iniwan mo siya mag-isa? Isa lang po. Wala pong magagawa eh. Dahil kung hindi po ako kakayod, wala po akong pakakain sa kanila. Sobrang hirap po. Pero pinipilit ko po magpakatatag para sa kanila. Nabalitaan ko nga na eh, naisipan nyo na daw magpakamatay. Pero nilalabanan ko lang po. Patuloy lang pong nagdadasal. Paano mo napagkakasya na yung naiyak na si nanay? Sa isang liblib na lugar dito sa bayan ng Batangas ay natagpuan namin ang nagngangalan na si Tristan, na hindi mo aakalain na sa edad niyang 16 anyos, siya ay nabibilang lamang ang sukat sa 3 taong gulang. Kaya't para lamang marating ang kanilang tahanan ay kinakailangan mo ring tumawid dito ng ilog. You're a beautiful sight in the summer night. At nang maratingan namin ang kanilang munting tahanan, nadatna namin dito ang kanyang ina na naglilinis ng kanilang bakuran. Hey, I found my heart again. You were standing there, you bravely led me in. So guys, magandang hapon sa lahat ng mga manonood namin. Muli, paumanhin kung ngayon ay nakatakot tayo ng ganito kasi nga tayo po ay nagpapadental ngayon. Kaya hindi naman maganda na ipapakita ko sa inyo. So ngayong araw ay nandito kami sa Rosario kasi may bibisitahin tayo ngayong araw guys. Sa totoo lang kanina dapat pauwi na kami. Pero ayun, si God gumagawa pa rin ng paraan para mapuntahan yung tao na nangangailangan pa dito. May nakasalubong kami kanina din. Pagtawid namin ng ilog kasi nanggaling kami kala Carla, sinabi nga na may gantong sitwasyon dito na yung palang tinutukoy niya yung minsan nating nabisita dito. Kaya sabi ko puntahan natin kasi siguro kaya tayo pinupunta dito ni God kasi kailangan talaga nila ng tulong. Kaya tara, puntahan po natin para malaman natin yung sitwasyon nila na mag-ina. Tara po. So, yun. Nanay, ano po pala muna ang pangalan po ninyo? Lorena po. Nanay Lorena. Ilang taon na po kay Nanay Lorena? 55 na po. 55. Opo. Siya naman po, anong pangalan niya? Si Tristan po. Siya si Tristan. Tristan, hi. Ilang taon na si Tristan ay? 16 na po yan. Ay, ganyan yung height niya? 16? Opo. Kasya nga po ang pang baby na damit. Okay, ang mga sinusot ng damit, anong size? Pang ano? Pang 3 years old lang po. Ganyan lang po. Ay, grabe oh. 12 years old na si Tristan, pero 16 po. ay 16 years old na, pero ang sinusuot mga pang 3 years old pa lang. Dapat po yan ay grade 10 na. Oo nga no. Po. Dapat kumbaga parang 4th year high school na siya. Opo. Tristan, nakakapagsalita ba siya, Nay? Hindi po. Hindi. Hindi rin po siya nakakakain ng kanya. Sinusubuan. Sinusubuan. Nanay, anong sitwasyon ni Tristan? Ang findings po ng doktor ay cerebral palsy. Ay, wait lang, hinaan mo ano? Cerebral palsy. Opo, tapos may po siya, dwarfism. Ah, okay. May pagkabansot. Yun. Ah, yung hindi nade-develop yung paglaki niya. Opo. Grabe. Oh. Nay, ilan ang anak mo? Bale, 6 po. May anak po ako sa una. 3. Okay, pero ang nandito sa iyo, ilan na lang? 3 po. Si Tristan. Saka po yung grade 6, saka po yung 4th year college na po ngayon yung panganay ko dito. Okay, sige. So, ganito. Nay, pero sa madaling salita, dito po sa loob ng tahanan mo, ang mas madalas na kasama mo, si Tristan lang. Opo. Nasaan po ang asawa ninyo? Patay na po, 16 years na. Ay, 16 na taon Ay, na pala. 2016 po. 2016 namatay. Opo. Siya nga pala Okay. 16 years. So, Nay, simula nung ipinanganak mo, ganito na si Tristan. Ganyan na po siya. Napansin lang po namin nung magwa 1 year na siya kasi yung mga kaedad niya nagsasalita na lumalakad na siya po hindi. Pero si Tristan po, kapag may sinasabi kayo, naiintindihan naman, nakaka-response naman siya. Opo. Sabi kong bangon uto at kakain. Bumangon siya. Naupo po siya. Tristan, kaya mo bang bumangon? Ha? Sige nga, pakita mo nga kay Kuya Marcos kung kaya. O, nangihina.
Ano lang po yan eh, katatapos lang pong daanan ng epilepsy. Eh, kailan po Kaya- siya inatake? Kanina lang po, kaya hindi ko po pinapasok sa loob, mainit po doon. Ayan Para na. dito eh, mas ma-fresh ko. Mabuti nandito ka. Opo. Okay, nanay. Di ba nabanggit mo wala ka ng asawa? Sino nagtatrabaho sa inyo? Ako lang po. Ano pong trabaho ninyo? Ay, pa-extra lang po eh. Minsan po namimitas ng sintures. Tapos ako po ang pinaka-leader nila ng pag-harvest ng manok sa poultry. Ah, sa poultry. Opo. Kahapon po naglaba ako, nag-iisa lang siya dito. Ah, iniwan mo siya mag-isa? Nag-iisa lang po. Wala pong magagawa eh. Dahil kung hindi po ako kakayod, wala po akong pakakain sa kanila. Kakatakot naman eh. Paano pag inatake si Tristan ng epilepsy? Pinagpipray na lang po na sana pag uwi ko, okay pa siya. Bago po ako umalis, binubusog ko muna siya. Pinapalitan ng diaper para... Yung mga pagkakataon po ba nanay na siya inatake na nawala kayo? Siguro po dahil naririnig ko ng kapitbahay. Parang sumisigaw po siya, ganun, pagkaganon po siya. Pero may sumasaklolo sa kanya, wala? Eh, sinisili po nung kapitbahay namin. Ganun lang po. Pag inatake ba siya na ng epilepsy, bumabalik din sa dati, gano'n? Opo. Tapos pagkatapos po, parang lambot na lambot siya. Pagkatapos Oo, siya naman si natakin. Tristan, oh. Nay, alam ko ang trabaho sa manukan na sinasabi mo, kagaya ng kay, sa na-interview ko dito. Nay, gabi po yun. Gabi po. So, ibig sabihin, si Tristan natutulog mag-isa din Isa paggabi. lang po siya. Minsan po pagdating namin ay may sigising pa, minsan naman ay tulog na. Grabe, oh. Hindi ko po alam kung dinaanan niya nung sa oras na ako'y wala. Tristan, Ganyan po yung pagkakatapos atakihin parang Nangihina? siya po. wow, Nalalambot manggay siya. si Tristan, oh. Kasi isipin nyo, yun nga lang nasa normal kang pangangatawan. Matulog ka o nasa loob ka ng isang bahay na mag-solo ka lang. Ang hirap na nun. Yung pa kaya nasa ganito siyang kalagayan, di ba? Alam ko naman, nagpa-function ang utak niya ni Tristan. Katawan lang naman sa kanya yung naapektuhan eh. So yung isip niya, although naapektuhan din niya, pero alam ni Tristan na mag-solo siya. Di ba, Nay? Ganun. Alam niya kapag wala siyang kasama. Binubuhayan ko lang po siya ng radyo para kunwari may kasama, may nagsasalita. Ay, ganun. Nay, gaano kahirap bilang isang ina na... Sobrang hirap po. Pero pinipilit ko po magpakatatag para sa kanila. Nabalitaan ko nga na naisipan nyo na daw magpakamatay. Pero nilalabanan ko lang po. Pinagpipray ko na lang. Hanggang sa nga po na sumaman ako sa pagsimba sa kanila, kina Pastora. Niyaya ko na rin yung ibang kabataan dyan. Yun. Patuloy lang pong nagdadasal. Paano mo napagkakasya na yung naiyak na si nanay? Hindi nga Ayos po lang magkasya. Sa totoo lang, hindi po magkasya. Maglaba po ako, 350 isang linggo. Makabili lang po ako ng isang salop na bigas. At pilit ko pong iniaagaw yung diaper niya dahil mahirap po pag walang diaper. Ang problema ko po, hindi ko na po magawang ipagtira siya ng para sa pampacheck up niya. Dahil sa ibang pangangailangan pa nga lang po, ikulang na. Si Tristan po ba na may buwanan o lingguhan dapat ang check up ito? Ang huling check up po niya ay 23. Hala, Opo. 2023? 2025 na ngayon, Na dalawang taon na. may mga request pa nga po siyang laboratory, hindi ko po may pagawa. Dati po, nakakahingi lang ako sa doktor ng reseta para sa gamot niya. Ngayon po ayaw nang bigyan ng doktor kasi kailangan daw po ma-check up din bago ulit resetahan ng bago. Hindi pa nga po ako magkaroon ng ng extra pang pa-check up niya. Wow, mas Tristan. Dapat ito nag-aaral si Tristan eh. Ako si Kuya Marcos ha. Huwag ka matatakot ha. Dapat ito si Tristan guys nag-aaral. Pero dahil sa sitwasyon niya, nasa ganito lang siya, nakahiga lang lagi.
Minsan ba na si Tristan di ba sabi mo umuupo siya pagpapakainin. Opo. May mga time ba siya na nakaupo din siya dito ng matagal na oras o hindi niya kaya? Nakakatagal naman po. Nakatagal naman. Pagka hindi po siya sinusumpong, naglalaro naman po siya, ganyan. Nakaupo lang. Tapos yung pag napagod na, hihiga na po siya. Yung tipong alam niyo yung pakaramdam na maglalaro ka na wala kang kalaro. Nga po eh. Diba? Kasi nga ganito yung sitwasyon mo. Alam naman natin ng mga bata na iba, kapag sinabing laro, ang laro para sa kanila, nagtatakbuhan sa kalsada. Hindi na para laruin yung mga kagaya ni Tristan, karaniwan Depende na lang kung si Tristan may kapatid na kasing laki niya lang. Ganyan, na baby pa, bata pa. Kumbaga, may mga kalaro si Tristan, pero yung ibang mga kabataan dito na nakapalibot, sigurado ang laro para sa kanila. Yung nagtatakbuhan sa labas. Minsan ano yung madalas na nagiging nyo dito, nagiging pangtawid gutom ninyo? Ano yung madalas nyo inuulam? Itlog po. Tsaka ayan po, ay sinisigi ka pong magtanim para kahit gulay may naluluto. Tuyo. Ganun lang po. Pati si Nung may Tristan, tindahan po ako yan, mga laki may ganyan. Hindi naman po nakakareklamo yan kung ano lang isubo sa kanya. yun na yun. Yun na yun. Basta mabusog lang siya. So, naawa ko sa anak mo na yung sa part na naiiwan siya mag-isa dito. Ayun po. Diba? Kasi yun ng sabi ko nga, yung normal ka na may pangangatawan, tapos may sumakit sa wala kang matawag. Ang hirap nun. Di ba? Yung pa kayang sitwasyon ni Tristan na hindi siya makakasigaw. Di ba? Opo. Mahirap po talaga. Nay, alam ko, hindi ko na dapat itanong sa'yo. Alam ko naman na kung may choice ka lang, hindi mo siya iiwan Opo. Kung may choice lang na ibang magtatrabaho sa inyo. Opo. Kaya sinisika pa rin pong patapusin yung aking isang nag-aaral. Kaya minsan nakakaisip po na huminto dahil kulang nga po. Na yun nabanggit nila sa akin, bakit naisipan mong gawin yun? Paano naririndi na po ako. Minsan po ay magsasaing, walang isasaing. Ganun po. Tapos inaatake to, wala naman akong maibigay na gamot. Sabi ko, ano bang buhay to? Ba't ba ganito ang swerte ko? Ano po? Pero Nay, mabuti na lang, hindi niyo tinuloy. Hindi po siguro pinigil din ako ni Lord dahil kawawa yan. Pag mawala ako, walang mag-iintindi sa kanya. Totoo po yun Nay. Sabi nga po ng iba, masakit man pakinggan pero mas mabuti ng mas mauna pa yung may ganyang kapansanan kaysa sa nag-aalaga. Kasi kapag nauna ang mag-aalaga, kawawa. Masakit pakinggan guys, sa totoo lang yung ganong salita. Pero ayun yung mas para sa akin, mas mabuti. Pero kung hanggat kaya pa namang pahabain ang buhay, kung talagang will pa ni God, why not, di ba? Huwag tayo yung tutuldok sa buhay natin kasi siya lang naman yung nagbigay, di siya lang yung may karapatan din bumawi. Okay, so nanay, ganito, ngayon, kanina, dumaan kami dito kasi Ay, hindi ko po kayo nakita. ako nga, baka sakali ako na Tingnan po mabisita ko kayo kasi nung isang beses nakadaan kami dito nung nag-scouting kami. And then, palabas na kami dito sa ilog, nakasalubong namin si Pastora at sinabi nga niya na talagang siguro will ni God na makabalik kami dito at magbalik nga namin nandito si nanay. Okay, so nanay, ngayon po ba may trabaho po kayo? Wala po. Kahapon lang po naglaba ako. Pero ngayon po wala maghapon. Nanghihinaya nga po ako sa oras dahil lumipas ang maghapon, wala naman pong kinita. Pero kung may tatrabaho, lang po kahit po trabaho panlalaki talagang pinapasukan ko. Kaso wala po Wala pong matrabaho ngayon. Baka yung pag-grass cutter, nagaganon ka rin? Hindi naman. Hindi po. Yung ano lang po. Pagtatabas na gamit ay karet. Yung po karet na yon. Anong tatabas ka rin? Opo yan. Diyan po. Itabas ako. Okay. Saka minsan po pag may tumatawag sa akin, paglinis mo ako ng bakuran, naglilinis po ako. Nakaranas din po ako magsako ng ipot. Yung pinagpatungtungan po ng itik. Sinako namin yung mga ipot na may halong lupa na po yun. Ganon. Kukunin mo yung dumi ng hayop. Isasako po. Magkano naman ang binabayad sa iyo sa ganon? Binigyan po kami ng 500 maghapon. Maghapon. Talagang medyo mahirap po talagang trabaho. Panlalaki po yun.
Bubuhatin mo pa yun. Opo. Iipunin namin sa gilid. Pero nanay, ganito po, gusto mo pa check up si Tristan. Opo, para kahit po sana gamot. Para hindi madalas. Kasi nung may gamot po siya, madalang ang atake niya. Ngayon po wala talagang malimit po. Nangingitim na po siya. Halos matuluyan. Ako po awang-awa talaga. Pinipispis ko lang po. Utoy, laban ka lang. Ganun lang po ang nagawa ko. Masakit para sa isang ina na Sobra makita mong gano'n na wala kang mailapat na loob. Wala naman kung pwede ko lang siyang usungan sa kanyang nararamdaman. Nay, magkano bang kailangan para mapacheck up si Tristan? Dati po ang check-up niya doon ay 550. Tapos yung reseta niya pong gamot dati, 1,000 po yung isang boteng gano'n. Hindi ko lang po alam kung yun pa din ang So nagtototal bigay sa kanya. na ng ano yun, 1.5 na agad yun. Opo, tapos yung pamasahe po doon, 800 po. Na Inaabot. tricycle, opo. Grabe. Sa 2,300 na kaagad yun. Mag-iintay po ng medyo matagal kasi nakapila po. Nay, bibigyan po kita para mapacheck up mo si Tristan, ha? Nay, pacheck up po siya hanggat sa, kumbaga, sabi nga sa lalong madaling panahon, no? Mapacheck up mo ulit siya kasi 2 taon na yung lumipas nung huli mo siya mapacheck up, di ba? Tama ako? 23 pa po eh. Kasi 2023 pa 2025 na ngayon. Sobrang tagal. Okay. Bigyan po kita ng pampacheck up na ha? Opo. Papagamot mo po si Tristan. Ito pa na. Open mo po yung kamay mo. Sa 2, 3, 4. 4,000 gamitin mo muna ha. Tapos pangkain niyo ni Tristan ha, Nay. Po, maraming salamat po. Bukas na bukas po talagang dadalhin ko po siya. Wala po ano man, Nay. Basta, Nay, sana huwag mo na ulit iisipan yung ganun kahit anong hirap ng buhay, Nay. Opo. Kasi sabi bubaga sa Bible kung sino po yung kumbaga naghihirap sa kabilang buhay sila yung may kaginhawaan, di ba? Sabi nga po pagsubok daw. Pagsubok, totoo po yun. Kasi gusto lang din siguro ni God tayo sa kanya, no? Hindi, sabi ko po binigyan niya ako ng ganyang pagsubok di tutulungan niya rin po ako. Opo. Wala naman siyang binibigay na pagsubok na walang solusyon at hindi kayang labanan, di ba, Nay? Opo. Lahat naman tayo may pinagdadaanan sa buhay, di ba? Kami meron din. Pero sa tulong ni God, nalalampasan namin, di ba, Nay? Opo. Kaya itong pagsubok, sabi ko nga lahat tayo may pagsubok, magkakaiba lang. Sa iyo, ito yung pagsubok mo, di ba? Tristan, laban lang Tristan, ha? Ha? Magpalakas ka para gagaling ka pa, para ha? Para makapaglaro ka pa, malay mo. Mahimala si God, no? Na ikaw ay lalakas pa at makakatayo ka dyan sa hinihigaan mo, di ba? Nagkaramdaman siya. Wow. Kasi guys, yung mga binti niya, halos mas malaki pa yung ganito ko. Opo. Na dapat nga sabi ni nanay, grade 10 na ito si Tristan Ito na po yan. Pero ngayon, wala, andito, nakahiga lang. Okay, bago kami umalis, Nay, baka matanong tayo ng iba. Tatanong ko na sa'yo. Ito pong tinitira ninyo ay sarili nyo naman. Hindi po. Sabihanan ko po, ito pinatira lang po kami ng mga tiyahin nila. So sa madaling salita, pahiram lang. Nakikitira Ang lang tirahan po na kami ito. din. Wala ka talaga kayong sarili. Wala po Hindi kayo nakapagpundar ng buhay pang asawa mo. Hindi po. Dati po medyo okay kami. Kaya lang, nung namatay nga po siya, Doon na nagsimula. simbaga, nag-isa na lang po akong naghahanap buhay. Nang mawala siya, sigurado, maliit pa si Tristan. 7 pa lang po yan. 7 years old pa lang. Tapos ito na pampong huli, medyo okay rin kasi kahit wala na yung mister ko, nakakapag-alaga ako ng baboy dyan sa likod. Kaso na po ng ASF, naubos po yung alaga ko lahat. 2 inahin, 12 pati. Sayang, ayun na nga lang sana yung kahit paanong mapagkukunan, ano? Po. Sige po, Nay, sa ngayon, sana sa pagbalik namin dito, pagbabakasakal namin kahit paano sana nakatulong kami sa'yo. Ano po, malaking tulong po ito. Maganda po yung ginagawa nyo na sumasama kayo sa simbahan para po may pag-pray din si Tristan unang-una. Tapos, makapag-pray din kayo para sa kanya, no? Opo. Okay. Sige po, Nay, pray lang tayo na sana marami pong blessing dumating sa inyo, ha? Sige, Nay, tuloy lang.
Ha? Maraming salamat po dito. Gawa natin ang Bukas po paraan ay sana na huwag mo nang maiiwan mag-check to. up po. Paano ka pong gagawin ko? Ano ba pwede, malay natin, makatulong tayo. Ano? Kung ito ba tindahan mo dati, may mga nagiging benta naman? Po, dati po kompleto ang tinda ko. May gas ako Ibig ko dyan. sabihin, yung mga tao dito, Bumibili naman po bumibili dyan. naman. Kumbaga may sa madaling salita na nagkaka-income ka. Opo. Kahit hindi po ako umalis, may napagkukunan. Hindi malay mo, pag pray natin, malay mo magkaroon ka ng tindahan ulit para hindi mo na kailangan siyang iwan. Ha? Sana nga po yung loobin ni Lord. Oo. Ano lang natin sa kanya. Siya nang bahala, no? Opo. Sige po, Nay. Sa ngayon, punta na din muna kami, ha? Sige po, ingat Sige. po kayo. Tristan, punta na kami, Tristan. Ha? Laban lang, ha? Huwag ka pang hinaan. Bata ka pa. Kami nga dapat yung natatakot kasi nasa edad na kaming di ba? Kasi alam mo naman yung may iwan. Hindi naman sa natatakot ka mamatay, di ba? Pero yun nga lang yung mga may iwan din kapag hindi ka pa handa na iwan sila. Yun lang yung nakatakot. Pero yung kukunin ka ni God, hindi naman, di ba? Ba't ka naman matatakot dun? Kaya siguro napigilan din ako ni God na huwag muna. Kasi kailangan ka pa niya. Opo. May mission ka pa para sa kanya. Walang mag-iintindi sa kanila. Alam nyo guys, sa totoo lang noon, ako takot talaga ako mamatay. Pero kasi, alam mo yun, siguro dahil hindi pa handa, dahil hindi ko pa nagagawa yun para sa pamilya, ganun. Pero nung nawala yung nanay ko, doon ko rin na-realize yung ba't ako matatakot, di ba? Na dapat nga hindi ako matakot doon kasi doon na yung yung pinakamaganda di ba? Doon na yung wala ka ng paghihirap, di ba? Ba't ka matatakot? Nakakatakot lang talaga kapag hindi ka pang handang iwan yung may iwan mo dito. Alam mong kawawa sila. Ayun lang yun. Okay, sige Nay. Ha? Sige Tama po. na kami. Maraming God salamat bless po po. sa inyo. Angels from above, they sing hallelujah. They sing hallelujah.